Ang nangungunang pinakamayayamang lungsod sa Visayas ay pangunahing sinusukat batay sa sourced revenue, o total current operating income at kabuuang mga asset mula sa mga ulat ng Commission on Audit, o COA. Ang mga sentrong urban na ito ang nagtutulak sa ekonomiya ng rehiyon at nagpapakita ng halo ng mga lubos na urbanisadong sentro at mabilis na lumalagong mga industrial na hub ng Visayas. Narito ang top 10 richest city sa Visayas 2026. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan click ang like, subscribe button, and notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! 10. Karkar City, Central Visayas. Ang lungsod ng Karkar sa Cebu ay may kabuuang mga asset na 4.43 billion pesos, na ginagawa itong isa sa pinakamayamang lokal na unit ng pamahalaan sa lalawigan. Nananatiling matatag ang equity nito sa pananalapi, o mga asset na binawasan ng mga pananagutan, na nasa 3.91 billion pesos batay sa mga financial profile ng Commission on Audit at taunang kita na madalas lumalampas sa 350 million pesos. Kilala bilang umuusbong na boomtown ng Katimugang Cebu, ito ay dumaranas ng malaking pagbabago sa residensyal at komersyal na sektor na pinapalakas ng bilyon-bilyong pamumuhunan mula sa pribado at pampublikong sektor. Ito ay umuunlad sa turismo ng pamanang kultural, local retail, at lumalawak na presensya ng mga lokal na negosyo. Siyam. Lapu-Lapu City, Central Visayas. Ang Lapu-Lapu City sa Cebu ay isa sa pinakamayaman at pinakamabilis lumago na highly urbanized na mga lungsod sa labas ng Metro Manila, na sinusuportahan ng taunang budget na 4.72 billion pesos para sa fiscal year 2026. Ang matatag nitong ekonomiya ay lumilikha ng total current operating income na 3.92 billion pesos at may isa sa pinakamataas na GDP per capita sa Pilipinas. May hawak ang lungsod ng mahigit 52.94 billion pesos sa kabuuang deposito sa bangko, na nagpapakita ng matibay na yaman ng mga mamimili at mga operasyon ng negosyo. Bilang tahanan ng Mactan Economic Zone at ng Mactan Cebu International Airport, nagsisilbi itong pangunahing sentro para sa internasyonal na pag-export, turismo, at hospitality. 8. Bacolod City, Negros Occidental. Ang Bacolod ay inuri bilang isang mayamang lungsod na nasa first income class na may inaprubahang budget ng lungsod na 4.75 billion pesos para sa 2026. Bagamat ang gross domestic product nito ay nasa humigit kumulang 157 billion pesos, ang matatag na ekonomiya ng lungsod ay nababalanse ng kasalukuyang mga inflationary pressures kung saan ang 100 piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng humigit kumulang 72 piso nitong 2026. Ang 4.75 na bilyong piso plano sa paggasta ay isang 7.96% na pagtaas mula sa budget noong 2025, na pinopondohan ng mga lokal na kita at ng national tax allotment. Ang City of Smiles ay nananatiling may lubos na sari-saring ekonomiya na pinatatakbo ng BPO, retail, at ng makasaysayang industriya ng asukal nito. 7. Calbayog City, Eastern Visayas. Ang lungsod ng Calbayog sa Samar ay isa sa pinakamayayamang lungsod sa rehiyon ng Eastern Visayas. Batay sa mga kamakailang ulat ng Commission on Audit, ang lungsod ay may kabuuang mga asset na nagkakahalaga ng 5.72 billion pesos. Patuloy na lumalago ang lokal na ekonomiya nito, na may mga nakolektang buwis sa negosyo kada quarter na lumalagpas sa 35 million pesos sa unang bahagi ng taon. Palaging pumapangalawa ang Calbayog bilang ikalawang pinakamayamang lungsod sa Eastern Visayas batay sa kabuuang mga asset at pagganap sa kita. Ang paglikha ng kita ng lungsod ay patuloy na tumaas, na pinapalakas ng lumalaking tiwala ng mga nagbabayad ng buwis, mahusay na pangungulekta ng buwis sa ari-arian at negosyo, at umuunlad na lokal na kalakalan. 6. Naga City, Central Visayas. Ang lungsod ng Naga sa Cebu na kilala bilang clean, green,
and industrialized living, at mabilis lumago na suburban industrial component city sa South ay kabilang sa mga pinakamayayamang unit ng lokal na pamahalaan sa lalawigan, na may humigit kumulang 4.6 billion pesos sa kabuoang mga ari-arian at equity, o mga ari-arian na ibinawas ang mga pananagutan na tinatayang nasa 3.1 billion pesos. Dito matatagpuan ang West Cebu Estate, isang 540 ektaryang pagpapaunlad ng Philippine Economic Zone Authority na tinaguriang Shipbuilding Capital of the Philippines. Kinaroroonan nito ang malalaking industriya at nakahikayat na ng mahigit 36 billion pesos sa mga pamumuhunan. Ang lungsod ay lumilikha ng malalaking taunang kita, na ang operating income ay lumalagpas sa 1 billion pesos. 5. Toledo City, Central Visayas. Ang Toledo City sa Cebu ay isang emerging economic powerhouse in the West, at ang pinakamayamang component city sa lalawigan, na may kabuuang assets na 6.96 billion pesos at humigit kumulang 4.1 billion pesos kapag hindi isinama ang ilang pananagutan. Kilala bilang Power City, ang yaman nito ay pinapalakas ng malalaking power plant, mga operasyon sa pagmimina, at malalaking kasalukuyang pamumuhunan sa industrial at infrastruktura ng enerhiya. Papalapit sa 7 billion pesos ang halaga nito, na may regular na taunang kita na lampas sa 2 billion pesos. Palagi itong kabilang sa mga pinakamayayamang local government unit sa labas ng Metro Manila, na nasa ika-4 na pwesto sa yaman sa Central Visayas. Ang lungsod ay isang makasaysayang sentro ng malakihang pagmimina ng tanso at lumalawak na mga sektor ng industriya, na malaki ang naitutulong sa lokal na empleo at sa mga kita sa buwis ng LGU. 4. Ormoc City, Eastern Visayas. Ang lungsod ng Ormoc sa Leyte ang pinakamayaman at isa sa pinakamabilis na lumalagong mga sentrong urbano sa rehiyon ng Eastern Visayas. Bilang isang first-class na independent component city, ipinagmamalaki nito ang mahigit 7.47 billion pesos sa kabuoang mga asset at 1 bilyong pisong pondo ng reserba, na regular na nangunguna sa mga ulat ng Commission on Audit sa rehiyon pagdating sa katatagan ng pananalapi. Patuloy na lumilikha ang Ormoc ng ilan sa pinakamataas na lokal na kita sa rehiyon, na pinapalakas ng paglago ng komersyo at mga lokal na negosyo. Kilala ang lungsod sa malawak nitong ipon para sa emerhensya at malaking equity, na pangunahing nagpapatakbo ng malaya mula sa nakapipinsalang. 3. Cebu City, Central Visayas. Ang lungsod ng Cebu ay isang commercial, historical, and educational capital, at isa sa pinakamayaman at pinakamatatag sa ekonomiya ng mga lokal na unit ng pamahalaan sa Pilipinas. Ang kalagayang pinansyal nito ay tinutukoy ng bilyon-bilyong pisong budget ng lungsod, malalaking kabuoang ari-arian, at mabilis na lumalawak na lokal na ekonomiya. Ang lungsod ng Cebu ay may humigit kumulang 31.4 billion pesos sa kabuoang mga ari-arian na may net equity, o net worth, na nasa paligid ng 18.3 billion pesos, at kamakailan ay nagpasa ng 13 billion pesos reguladong taunang budget para sa 2026. Sa kabilang banda, ipinagmamalaki ng mas malawak na lalawigan ng Cebu ang nangungunang net worth sa industriya na 336.4 billion pesos. Nagpasa ang Konseho ng Lungsod ng Cebu ng taunang budget na 13.4 billion pesos upang panduhan ang mga lokal na operasyon, na may matinding pokus sa mga serbisyong panlipunan at pangkalahatang operasyon ng publiko. 2. Mandaue City, Central Visayas. Ang lungsod ng Mandaue sa Cebu ay isang industrial and manufacturing powerhouse, at isa sa pinakamayamang local government unit sa Pilipinas, na pumapangalawa sa nangungunang 10 sa buong bansa para sa kabuuang mga asset at equity. Ang lungsod ng Mandaue ay may 35.8 billion pesos na mga asset, na matibay na nagtitiyak sa pwesto nito bilang isa sa pinakamayayamang lungsod sa bansa sa labas ng Metro Manila. Nagkakaisang inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod ng Mandaue ang taunang budget na 4.5 billion pesos para sa 2026,
na pinananatili ang parehong antas ng pondo gaya noong 2025 upang mapanatiling malinaw at makatotohanan ang pagpaplanong pampinansyal. Bagamat ang iminungkahing budget ay 4.5 billion pesos, inaasahan ng lungsod na ang aktwal na makokolekta ay nasa humigit kumulang 3.8 billion pesos hanggang 3.9 billion pesos. Upang mapanatili ang katatagan ng pananalapi ng hindi labis na pinapasan ang lokal na ekonomiya. Isa. Iloilo City, Western Visayas. Ang lungsod ng Iloilo ay isa sa pinakamayamang highly urbanized na lungsod sa Pilipinas, na pumapangalawa sa ika-6 na pwesto sa buong bansa sa kabuoang mga asset na humigit kumulang 39.5 billion pesos. Ang lungsod ay nagpapatakbo sa ilalim ng aprobadong taunang budget na 4.5 billion pesos para sa 2026 at ipinagmamalaki ang isang matatag na lokal na ekonomiya na may mataas na produktibidad at tuloy-tuloy na paglago ng kita. Ang lungsod ay may mataas na gross domestic product per capita na 306,444 na piso, na ginagawa itong ika-4 na pinakamayamang lungsod sa labas ng National Capital Region batay sa indibidwal na ambag sa ekonomiya. Ang regional powerhouse, nangunguna sa lokal na pamamahala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan, na ipinagmamalaki ang pinakamataas na mga ari-arian sa mga lungsod sa Visayas sa labas ng Metro Cebu.